siya madali Hello, magandang umaga, magandang araw mga kaibigan, kapatid. Dito naman tayo sa channel ko, Ampix Bistag TV. At may gawin tayo ngayon na BGL Bass Power Amp. So, i-plug natin kasi ang sabi na may-ari, walang tunog. May power naman, walang tunog. Kita natin, umilaw naman yung light niya. So, ipakinggan din natin na may kunting tunog sa Twitter. So, ngayon, ang gawin natin, tignan natin ito, check natin yung audio niya, audio circuit, at check din natin yung speaker niya na malaki, yung subwoofer speaker niya. So, bago gawin ito, Merry Christmas sa inyong lahat ng mga subscribers ko sa video ko, Merry Christmas, at lahat ng mga viewers, Merry Christmas to all and advance Happy New Year. So, gawin na natin ito ngayon mga kaibigan. Tatanggal na natin ang screw lahat. So, ito po yung loob ng BGL box natin. So, kunti lang yung board. So, ito yung audio niya, audio IC. Ito yung wire. Isang wire papunta ng Twitter. Itong isang wire para sa ilaw ito, sa ilaw sa speaker. Saka ito yung papunta ng speaker na malaki. So, tanggalin muna natin ito at i-test natin. Gamitan natin ng continuity test at para malaman natin kung gumagana ba yung speaker na malaki. So, iwaan natin konti ng wire para matesting natin. Hindi kagad tayo diretso sa IC. Una, step by step. Una, check muna natin kasi may narinig tayo kunti sa Twitter kanina. So, tingnan natin itong, ibig sabihin may gumagana yung audio IC. So, tingnan natin itong malaking speaker. Select muna natin sa times 10. Pero ang maganda nito, i-check natin ito sa times 10. Ang gagawin na natin na ito, mag-deflection lang. Kahit na naka times 10 tayo, pero nakita natin walang deflection. Balik agad, walang deflection siya. Hindi gumagalaw yung tester natin, wala talagang deflection. Ibig sabihin nito, open yung winding ng speaker. So natukoy na kagad natin na doon sa speaker yung problem. Dito yung tingnan natin itong harapan, tanggalin natin itong speaker sa harapan. Tanggalin natin ito mga kaibigan dahil ito yung problem. So ipakita ko ngayon sa inyo paano ito i-repair. Sa palay ko may naputol itong linya. Paano natin malalaman na putol pala yung isang linya? So set natin yung tester natin sa times 10. Dahil alam nyo times 10 ito, yung titingnan lang natin yung deflection. So ito, ginagawa ko lang ito sa times 10. Setting ng times 10. So, tingnan pa rin natin yung deflection niya, kung mag-deflect ba. Ngayon, mag-test tayo dito sa terminal ng speaker. Tingnan nyo mga kaibigan, tingnan ninyo ang tester. Meron siya, meron. Galawin natin yung phone. Yan, nakita nyo, ito ang pag-pinpoint o pag-determine ng sirang speaker. Mawala. Pag idiin ko yung cone ng speaker, tawag niyan cone. Kung idiin ko yung cone, mawala. Wala na talaga. Wala na. So, yan. Kaya pala na, yan, meron na naman.
diin ko, mawala na naman. Yan. Wala, hindi na bumalik. So, angat natin. Yan, meron naman, wala na naman. Yan. Kasi, lost contact na yung linya ng coil sa ilalim. So, ngayon, ang gawin natin, buksan natin itong dust cap niya. Buksan natin. Ito mga kaibigan, linisan natin. So, ituro ko ito ngayon. Pakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng dust cap. Ang tawag nito dust cap. Ito yung dust cap. Lagyan natin ito para ma-pull out natin. Lagyan natin ng lacquer thinner. Yan lang ang gawin natin. Basahin natin yan ng lacquer thinner. Walang problema yan dahil yung lacquer thinner makakatanggal yan ng mga adhesive. So ikutin natin ito para matanggal yung adhesive. Balik-balik lang para ma-penetrate yung thinner sa ilalim, sa gilid. Huwag kayong magalala dahil yung lacquer thinner natin, madali lang din yan mag-dry. Hanap tayo ng blade cutter. Yan. Dandahan natin mga kaibigan. Dandahan lang ang paggawa nito. Dandahan lang, ikakat lang natin ang gilid. Balik natin itong cap. So, yan lang mga kaibigan. Dandahan lang ang paggawa. Isang magawa siya. Balik-balik lang. Saan yung madali lang pagtanggal, balik-balik lang natin yung blade. Di rin may iwasan na dahil made of paper lang itong cone, may kwan talaga yung tinatawag na malaksi siya gamay ba, kanang malaksit, sabi siya pa malaksi, yung may kunting matanggal na area. Focus natin sa camera. So kasi nakabalat ito ng rugby ito, kinulayan lang yan ng black para makalabas lang ang dulo ng pigtail para malaman natin kung pwede pa ba makabit natin o hindi na. Kung nakita natin yan, nakita nyo putol, yan ang putol. So nandoon talaga sa dulo yung putol, sa ilalim talaga ng bush coil. Gawin na lang natin dito, hindi na yan natin yan kahit ano yan kasi malalim yan. Hindi talaga lalabas yung dulo niya, malalim yan. So gawin na lang natin dito, kukunin natin itong bush coil, tatanggalin natin ito. So makita rin ninyo paano magtanggal ng bush coil. Ang pagtanggal nito mga kaibigan, kailangan initin natin yung gilid ng bush coil kasi naka-epoxy ito sa factory made ito, epoxy ang nalagay nila dito, yung mga mix na resin na sa hardener. So para na lang malambot yung paggawa natin. Itong gilid niya, sunugin natin ng soldering iron para mapantay yung gilid, para mabunot natin itong bush coil. So nakita nyo mga kaibigan, madali lang ang paggawa, basta titingnan nyo ang video na ito. Tingnan nyo maigi ang video na ito. Kahit kayo sa bahay, yung mga technician, mga kasamaan kong technician, mabaguhan man at saka yung matagal na rin, kagaya sa akin, matagal na rin akong bago. So yan, natanggal na natin. So ganun lang, tanggal ng bush coil. So ngayon nalaman nyo na paano magtanggal ng bush coil. Ma-restore lang natin balik itong speaker. So bago lahat lan, kasi alam nyo pag natanggalan natin ito, may mga kunting dumi na naiwan sa loob. So paano tatanggalin yung dumi? So kuha lang tayo ng tinatawag na
fish paper. Ipitin natin yung fish paper, lagay natin doon sa loob. Yan. Para yung alikabok o mga dumi niya makalabas. Tingin ko, kunti naman yung dumi. Tanggal yung alikabok. Tanggal na natin. So, ito, sakita ko, walang dumi, pero ito ang technique mga kaibigan. Yung fish paper, lagyan natin ng masking tape. Pabaliktad, yung adhesive niya nasa labas. So, ipasok lang natin yung masking tape na naka-sandwich yung fish paper natin. So, yan lang, hindi masyado marumi. Yan o, may nakita tayo, kunti lang. So, yan na lang, marumit sa hindi. Basta, kasi pag hindi natin gawin ng ganun, sasayad yun. Yung paglagay natin sa bush coil, magsayad, mag-cause ng distorted pa rin. So, ito mga naiwan sa gilid na adhesive ng bush coil, tatanggalin natin ito. Kasi sagabalin ito sa paglagay natin ng epoxy mamaya. Ito ang gagawin ninyo. Maliit man yung speaker, malaki, from 50 watts to 500 watts o mas mahaba pa sa wattage, malakas, mas mataas pa sa 500 watts. Kaya para maganda naman din tingnan, pantay siya, para paglagay ng epoxy natin, pantay rin. Yan, natanggal na natin itong dalawang, kuha lang tayo, hila lang kunti na maka-advance tayo ng wiring. Yan. So ito naman, hilain natin para advance na naman. Hanggang dyan lang. Yan. So medyo may putol pa. Advance na naman, advance ikot lang para wala na tayo makitang putol. Ito, dalawa kasi ito. Yan. So, pantay lang natin. So, putulin. Tapos, lagyan ng masking tape. So, ito ang technique mga kaibigan. So, yan. Lagyan lang ng masking tape yan. So, tapos yan, kagison lang na to ng iyang wire ba. Ng iyang magnetic wire. Kiskisan natin. Kiskisan. Wala akong pangliha, pero ito lang, itong dulo ng blade natin, pwede na. So, ipa natin kung may deflection ba. Papalo siya ng 5 ohms from 4 to 5 ohms. 4 to 5 ohms siya. Sabihin, okay na ito. So, ngayon, pag balik na natin ito, kailangan lagyan natin siya ng tinatawag na spacer. Ito pa rin, fish paper ang gawin natin. Gupitin natin. Gupitin natin itong gupitin. Tama ba yan? Gupit. O putulin ng gunting. Maggupit tayo. Gupit ng fish paper. So, ayan. Itong nagupit ko na mga fish paper, lagay natin ito sa gitna ng bush coil. Ilapad natin konti para ganda ang pagkalagay. Lagay natin ito para naman na yung dili siya mga kaibigan, dili siya ma-disalign. Ma-disalign yung bush coil natin para pantay din yung bush coil natin, kasi pag malagyan na natin yan ng epoxy dito sa gilid, fix na yan. So, kaya may spacer sa gitna, fish paper, para may allowance siya na hindi sasayad yung bush coil natin sa bakal. So, ngayon, lagyan natin ito ng epoxy. Magmimix tayo ng epoxy. Ang gagamitin natin na epoxy, itong epoxy plus 5. Clear epoxy plus 5. May tawag ito na plus 5 dahil pag 5 minutes
tawag ito, titigas na siya pag abot ng 5 minutes. So hindi pa yan 100% na titigas, parang ibig sabihin yung nagkuha na yung mixing niya, yung chemicals niya nagsama na sila, nag-active na. So, malaki man at maliit, ito maliit na speaker, ganito rin ang procedure kung maka-encounter kayo ng malaking speaker, kagaya ng mga speaker ng mga JBL, Crown, yung mga Sherwin Vega, yung mga malaking speaker, mga Warpdeal, Beta 3, at marami pa mga kasi-klaseng brand ng speaker. So, para yung epoxy natin hindi malaglag sa ilalim, ikot-ikot tayo ng yung speaker natin, ipatindig natin. So, ito lang yung paggawa. Lagay ng epoxy, kailangan hindi tinghaya yung speaker para mapenetrate yung epoxy lang doon lang sa nilagyan natin, hindi papasok sa loob. Kasi pag papasok yung epoxy sa loob, titigas na yung speaker natin, hindi nagagalaw. Mahirapan na naman tayo pag kuha ng bush coil. Kailangan doon na naman tayo sa ilalim yung spider, tanggalin pa. So yan lang, pagkatapos na yung tigas-tigas na siya konti, so pabayaan muna natin ng ilang minuto, so mga 5 or 15 minutes, pwede lang 30 minutes para titigas talaga siya. Tumigas na yung epoxy dahil ito yung na-mix natin, pero hindi na matanggal yung bamboo stick. So ibig sabihin matigas na natin yung epoxy. Yan, matigas na yung epoxy. Ngayon tatanggalin na natin itong tinatawag na spacer. Ito yung spacer, yan. Bunutin lang natin yung spacer sa isa. Yan, bunutin lang natin yan. Kasi nag-unay na sama na si epoxy. So tapos na bunot, ginunin natin para walang sayad. Yung tinatawag na sayad, kailangan lagyan ng spacer bago mo lagay ng epoxy. So yan, walang sayad, marinig ninyo. Clear talaga, wala talaga. So walang sayad. Kasi pag may sayad yan, mag-distort pa rin yung sounds. Distorted yung sound. So ngayon, ang gawin natin, yung copper wire niya na magnetic wire na kinuha natin sa loob, i-welding na natin dito, iinang na natin siya dito sa pigtail. Ito yung pigtail, yan, dulo ng pigtail dyan. Katapos ng mahinang dyan, lagyan natin ng rugby, pustakpan na natin yung tinatawag na cover cap. Patuyuin mo natin kunti lang yung tuyo, siguro 5 minutes tuyo na yan siya. Tapos takpan natin ng cover cap, ang tawag na dust cap. Ngayon medyo tuyo na siya, medyo tuyo na yung rugby. Lagyan na natin itong dust cap niya. Lagyan na natin ng rugby itong dust cap. Lagyan na natin dito sa gilid niya, yung gilid lang. Ayan. Lagyan na natin ng rugby yan. Pahinga lang muna itong lagyan natin dito. Paglagay dyan, kunting gano'n lang, kunting galaw lang para spread out yung rugby. Yan. So, center naman siya, na-center natin. So, gano'n lang. Katapos yan, lagyan natin ng medyo mabigat-bigat, kunti lang para ma-press siya. Ganyan ito, pwede rin yan, gano'n lang. So, ma-press lang siya. So, itong buti ng rugby, lagay natin sa ibabaw.
Yan. Basta may mabigat-bigat lang na mapansya. 2 hours later. Ngayon, nag-post ng 2 oras, medyo higas na siya. So, hindi natin sagad na try natin ng mataas na sounds. Well, kahit 2 oras lang yung patuyo natin yung rugby, hindi pa yan tuyo na talaga. Kailangan yung tawag na matigas talaga siya. Tigas, i-season natin. So, i-check natin sa tester. So, yan. Natin meron na siyang 5 ohms, so 4 to 5 ohms. So, ikabit natin ito doon sa box na yung subwoofer box ng Bluetooth box. Kabit natin ito para try natin test natin. Kabit natin. Test lang muna tayo. So, plug natin dito. Plug natin sa kuryente. Yan. At i-on natin. Yan. Huwag muna. So, tingnan natin. Volume natin. Tingnan natin yung speaker niya. Line in. Yan. May tunog na. FM tender. In your arms, I'm right beside you. Everything else left So, Bluetooth tayo, Bluetooth. Is ready to pair. Yes, Bluetooth muna tayo. Ito yun siya, XSM1E3. The Bluetooth device is connected successfully. Yes, okay. So, hanap tayo ng sounds dito. Hanap tayo ng sounds. Hanap tayo. Ito lang muna. Ito. Kasi maganda ang bass nito sa Matias. Yan. Tumunog na mga kaibigan. Tumunog na yung ginawa natin. Ito yung ginawa natin na BGL Bass Power Amp. So, tapos na. So, volume ko, ka-Bluetooth na ito. Yan, tulog natin. Nakita ko rin ang aking maniniga, bayad sa ugali, kapag suplada. Simple ko't mamayo, Okay na. pero may pambato. Pagod siya. na mag-inom, madali kung turukan. Sa andang balay, nakita ang andang pagpalangka. Mga kaibigan, tapos na yung gawa natin. Nagawa na natin ang BGL Bass Power Amp. Yung problema talaga niya yung speaker, kaya nag-ilaw dito, walang sounds. So instead na mabili tayo ng bagong speaker, binuksan na natin para malaman natin kung pwede pa ba siya magamit. So nagawa din natin yung speaker. Ganun lang yung paggawa para ma-restore natin balik yung speaker. So yan lang, sana na may natutunan kayo sa video nito at nasiyahan kayo, at
huwag niyong kalimutan mag-update sa video ko at i-like ninyo, i-share ninyo, mag-comment kayo at mag-subscribe kayo. Pindutin yung notification bell para ma-update ko lahat ng video ko. Sa sunod naman na video ulit, maraming salamat sa inyong lahat at God bless po sa inyo.